Good morning, Han. Sa sobrang puyat ko sa dami ng mga ginawa ko kagabi ay tanghali na ako nagising. Tumingin ako sa kalendaryo at 3 buwan na rin pala ang lumilipas, 3 buwan na simula ng umpisahan namin ni Wilfredo na buuin ulit ang relasyon namin ng palihim. 3 buwan ko nang niloloko ang asawa ko, masakit mang aminin ngunit yun talaga ang ginagawa ko. Han, malapit na birthday ni Marjun, anong plano natin? Tanong sa akin ni Joselito na nakagising ng diwa ko. Ano, bahala ka na dyan, gusto mo, di ba, Han? Huwag mo namang masamain pero napapansin ko nanlalamig ka na sa akin, may problema ba? Wala namang problema, Joselito, hindi ko naman iniisip na may mali o ano, kaso nakakapanibago at kita mo namang pinagsasabay ko kayo ni Marjun at ang pag-aaral ko, di ba? Akala ko ba naiintindihan mo yun? Naiintindihan ko yun. Alam kong mahirap ang ginagawa mo pero nagbabago ka na, hindi na ikaw yung nakilala ko noon. So, anong gusto mong gawin ko? Itigil ko yung pag-aaral ko para mapansin ulit kita, tanong ko sa kanya at nataasan ko na siya ng boses, kita ko ang pagkabigla niya na. Hindi naman sa ganun, anong gusto mo? Ano bang nangyayari dito? Tanghaling tapat nagbabangayan kayo, tanong ni Mama sa aming dalawa. Iyan kasing magaling yung anak ay nanunambot ng mga walang kwentang bagay. Hindi kita sinusumbatan Florencia, nagtatanong lang ako dahil nagbago ka na at nanlalamig ka na sa akin. Naiintindihan ko naman na busy ka, pero hindi mo na napapansin masyado ang anak mo. Kasi pinapabayaan mo na kami at nagsimula yan nang manggaling ka dun sa volunteer work nyo. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Ano ba kayong dalawa? Ang lakas-lakas ng sigawan ninyo. Pag-usapan nyo nga ng maayos iyang problema nyo. Hindi nyo kailangang magkasagutan. Ang tagal ng tahimik nitong bahay na ito tapos paiinggayan nyo na naman. Tumayo na lang ako at muling umakyat sa itaas at saka ako tumambay sa kwarto namin. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita ko ang messages mula kay Wilfredo. Kumatok si Joselito sa pintuan pero hindi ako sumagot sa katok dahil sa nire-replyan ko ang text messages niya sa akin. Ano ba, hindi ka pa ba tapos ha? Sigaw ko pero bigla akong natahimik, isang maliit na iyak ang nadinig ko, alam kong si Joselito ito. Mommy, narinig ko ang maliit na boses ni Marjun na para bang umiiyak ito habang kumakatok. Ang anak ko marahil ay umiiyak siya dahil sa takot nang magsigawan kami ni Joselito. Binitawan ko ang cellphone ko at binuksan ang pintuan. Bakit ka umiiyak, Marjun? Mommy, nagfa-fight na naman ba kayo ni Daddy? Hindi, may pinag-uusapan lang kami pero hindi kami nag-aaway. Mommy, di ba sabi mo never na kayo mag-aaway ni Daddy? Hindi ba happy na tayo? Magiging sad na naman ba tayo ulit? Hindi na tayo magiging sad, okay? Paninigurado ko sa kanya at saka ko siya pinatahan sa kanyang pag-iyak. Mommy, ayoko nang maging sad ka ulit, ayoko na rin pong maging bad si Daddy, ayoko na nag-aaway kayo ni Daddy, please Mommy, stop fighting na po. Tumango ako at saka siya sinamahan sa kanyang kwarto para maglaro na lang doon. Hindi lang kami nagkaintindihan ng Daddy mo, we will be okay soon, I promise. Sana Mommy bati na kayo ulit ni Daddy, lumabas ako ng kwarto at saka bumaba para kunin ang bag ko. Kailangan ko kasing umalis dahil sa may tagpuan kami ni Wilfredo ngayon, saka kailangan ko munang huminga kahit saglit. Pagbaba ko ay nakita ko si Joselito na nakatingin sa akin, he was stressed at alam kong ako ang dahilan noon, at halata rin sa itsura niya na nakukonsensya siya sa naging sigawan namin, saan ka pupunta? Sa school, may ginagawa kasi kaming project para sa last sem, kailangan daw nila ang tulong ko. Ganun ba? Sige, pero gusto ko sanang mag-sorry muna sa'yo, tungkol sa mga nasabi ko, alam ko na na-pressure kita kaya patawarin mo ako. Tigilan mo na lang muna ako, Joselito, pakiusap, gusto kong matahimik muna. Iniisip ko lang naman si Marjun kaya ko yun nasabi sa'yo, at hindi ko sinasadyang masaktan ka. Florencia, naiintindihan ko naman na nag-aaral ka at alam ko na normal lang na mawalan ka ng oras. Pwede ba, huwag mo na namang simulan ng topic na yan, nagulat siya at nainis naman ako dun, why does he need to act all innocent? Siya naman ang dahilan kung bakit tuloy ang relasyon namin ni Wilfredo ngayon, kung di niya ako ginahasa noon, kung di niya pinilit magpakasal sa kanya.
Hindi sana ako nagtatago ngayon kasama ang lalaking mahal ko. I'm sorry, sinubukan ko lang naman na ayusin ang lahat. Babalik ako ng maaga mamaya, mag-usap na lang tayo pag-bake ko. Florencia, gusto kong maayos natin ito, di ako sanay na nag-aaway tayo. Ayokong mag-away tayo at alam mo yan, kaya nga wag mo na namang simulan, di ba? Florencia, inaayos ko lang ang ohi natin, alam mo dapat nga naayos na natin kaso naman ikaw ang init ng ulo mo. I want everything to be okay bago ka man lang umalis. Sa di nga maayos ngayon, di ba? Sabi ko nga mamaya na lang pagdating ko pero iniinit mo naman ang ulo ko. Palibhasa kasi panira ka ng buhay. Kasalanan mo tong lahat, sinira mo nga mas sisirain mo pa. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. I'm sorry, I'm really sorry, she changed a lot, parang hindi na siya ang Florencia na bumungad sa akin nasa hospital ako, hindi ko alam kung paano sa saglit na oras ay parang nawala ang asawa ko. Daddy, nahabag naman ang puso ko nang makita ko yun. What happened? May nang-away ba sa'yo, anak ha? Umiling siya sa akin bilang sagot, I saw you and mommy fight again. I thought you and her will not fight na? Nangako ka sa akin dati. Sinubukan namang ayusin ni daddy yung problem pero parang pagod ang mommy mo. Anak, sorry kung nakita mo kaming nag-aaway ha, hindi na yun mauulit, pangako ko sa'yo. Sabi ni mommy aayusin niya yung fight niyo pero mas nagsigawan lang po kayo. Sorry, aayusin ni daddy ang lahat, yun na lang ang nasabi ko sa anak ko and I gave him a hug. Parang di ko na kasi alam kung paano i-approach si Florencia. Nagbago ang ugali niya kasabay ng pananaw niya, pakiramdam ko harang ang tingin niya sa akin, hindi ko na maramdaman ang asawa ko, pakiramdam ko na wala ang asawa ko. There are things na hindi na niya napo-provide sa akin like time, simple greetings, moments and even needs pero iniintindi ko, hindi ko naman kasi talaga kailangan ng sobrang attention, ang gusto ko lang, bumalik siya sa dati na sweet kay Marjon at sa akin, gusto ko rin kasing bumawi sa kanya noon kaya hinayaan ko siyang mag-aral para ma-enjoy niya to at di siya maburyo sa bahay. Alam ko kasi na natigil siya sa pag-aaral dahil nabuntis ko siya noong magkasintahan pa lang kami, maraming oras niya ang napunta kay Marjon at sa akin, gusto ko siyang maging masaya. Pakiramdam ko sinasampal ako ng isang bagay na hindi ko alam, may mali ba akong nagawa noong magkasintahan pa lang kami para magalit siya? Hindi ba niya gusto na nabuntis ko siya dati? Nakakapagod mag-isip, pero para bang gusto ko na lang na maalala para alam ko ang gagawin ko pero natatakot ako. Natakot akong mawala siya, gagawin ko ang lahat para manatili ang asawa ko. I told Marjon to just play to keep his mind off things, naglaro na lang kaming dalawa ng mga Lego niya para malibang siya. Daddy, naiwan po ni mommy yung phone niya, sabi ni Marjon at inabot niya sa akin ang phone ni Florencia. Kinuha ko naman yun at nakita ko ang pop-up ng notification na may bago siyang message and it's from Wilfredo. Bakit magte-text sa kanya ang professor niya? Maglaro ka muna dyan, iaakyat ko lang ang phone ng mommy mo. Nag-vibrate na bigla and I saw Wilfredo's number popped up again. I tried answering the call for her pero may password ang phone niya. Hindi ko ma-accept ang call nang dahil dun, why would Wilfredo call her? Sinubukan kong buksan ang phone niya pero di ko makuha ang password nito. Dati simpleng 41 lang to pero pinalitan niya. Inilapag ko ang phone niya at saka nagsimulang mag-isip, bakit tatawagan ng professor niya ang student niya? Baka lang naman may inutos ito sa kanya para sa project pero ang mga tawag, patuloy itong pumapasok sa phone ni Florencia and after a while it stopped. Hinayaan ko na lang ang phone niya and waited for her to return. Napakahaba ng oras nang wala siya. Dumating na si Florencia mga 10 p.m., and as usual, her aura was nice and smiling when she arrived. Siguro ay gumanda na ang mood niya at nakapag-enjoy siya. I welcomed her at the door. Hey, I greeted and she smiled. I tried to hug her but she backed off. Nawala yung maganda niyang aura pagpasok niya nang niyakap ko siya. Si Marjon, natutulog na ba? Oo, pinatulog ko na siya. He insisted waiting for you but I told him you would like it kung tulog siya. And also I want to talk to you. Para saan na naman, about us, at saka naiwanan mo pala ang phone mo kanina. Tinago ko muna sa taas para di mapaglaruan ng bata. Wala tayong dapat pag-usapan, we were fine. Okay na tayo, Joselito, hindi na ako naiinis at huwag ka na namang magsimula ng argument. Meron tayong pag-uusapan, Florencia,
tulad ng dahilan kung bakit tumatawag si Wilfredo sa'yo, at kung bakit rin nagpalit ka ng password. Pinapakialaman mo ang gamit ko, it was a question at galit ka agad siya nang tinanong ko ang tanong na yun, may kailangan ba akong ikatakot? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Nakaramdam ako ng malakas na kaba sa puso ko, mayroong hindi tama, at pakiramdam ko sinasampal na ako ng kamalian na yun. Hindi ko pinapakilaman ang phone mo. Si Marjun ang nakahanap niyan kanina at nakita ko na mahigit 5 tawag ang ginagawa ni Wilfredo, bakit siya tumatawag sa'yo? So anong iniisip mo? May kakaibang rason kung bakit siya tumawag. Hindi sa ganun, Florencia, ang sa akin lang ay bakit siya tumatawag ng maraming beses. Florencia, sagutin mo na lang kung bakit kasi nagtataka. Maniniwala naman ako sa'yo dahil asawa kita at may tiwala ako sa'yo. At hindi yung parati kang defensive ka tapos mauuwi na naman sa away ang pag-uusap natin. Hindi may gusto kang iparating, wala akong gustong iparating Florencia. Tinatanong ko lang kung bakit siya tumatawag, natatakot na ako sa nagiging dating ng pag-uusap namin. Schoolworks lang yun, Joselito, ano masaya ka na? Ang ganda ng gabi ko sinisira mo na naman, ugaling man Ira. Hindi kami nagkaayos ng gabing yun. Tomorrow was still the same, so as the other days passed. Walang nagbabago at mas lumalala ang lahat sa pagitan namin. Nawawalan ako ng pag-asa pero gustong-gusto ko pa rin na bumalik kami sa dati. Mas dumalas ang away namin, kahit na anong pakumbaba ko it seems not to work. She was always busy with other things na pakiramdam ko may iba nang nangyayari na hindi ko alam. Ayokong magduda pero ito ang nararamdaman ko, wala akong magawa kundi ang magduda sa kinikilos ng asawa ko. I decided to go at her school to talk to Wilfredo. I want to know everything, at least gusto kong masigurado kung talagang sa school lang siya busy. May tiwala ako sa kanya pero natatakot ako. Ayokong mawala sa akin si Florencia, mahal na mahal ko siya, at lahat gagawin ko mapasaya lang siya, lahat susuungin ko para sa kanya. Sana nararamdaman niya na sobrang mahal ko siya. Sorry, may inasikaso ako sa office kanina kaya medyo natagalan ako. Ano bang pag-uusapan natin? About my wife, Wilfredo. Gusto kitang makausap tungkol sa asawa ko. Tumindi ang kaba na naramdaman ko nang sabihin ko yun sa kanya. Hindi na maganda ang nararamdaman ko. Ngumisi siya sa akin bago binigay ang isang tanong. Anong tungkol sa kanya, Joselito? Alam kong busy siya sa pagtuturo mo and other stuffs about studying, but I just want to ask one thing, may iba pa bang pinagkakaabalahan ng asawa ko puwera sa pag-aaral niya? Kilala ko si Florencia, masyado siyang focused sa pag-aaral niya at sayo. Madalas kasi siyang walang oras kay Marjun at sa akin na rin. Alam ko masyadong personal ito pero napapadalas ang pag-aaway namin, gusto ko lang maintindihan sana kung bakit, may alam ka ba, Joselito? Si Florencia yung tipong iisipin muna ang mga tao sa paligid niya kahit nasasaktan na siya, lagi niya yung ginagawa at nasasaktan lang siya at napipilitan na samahan ang mga taong some-ire sa buhay. Nagkunot ang aking noo, ano bang alam niya kay Florencia? Anong ibig mong sabihin? I have known Florencia since before. She sacrificed a lot including her own happiness, even being with the person that she really loves. Sinakripisyo niya yun para sa'yo, para sa anak niya. Pinagtiyagaan kanyang samahan kasi yun ang tama kahit nasasaktan siya. Alam kong magkakilala sila ni Florencia dati dahil magka-schoolmate daw kaming tatlo noong college, pero minsan hindi siya nakwento ni Florencia, kaya alam kong di sila ganoon ka-close o ano pa man. Why does he talk as if he knows something about my wife? How do you know her? You were just her lecturer, I am his husband. Sinasabi mo bang hindi siya masaya sa akin? Wala akong sinasabi, masyadong mabait si Florencia para pagdudahan mo, masyado ka ring maraming nagawa para magalit siya sa'yo kung sakali. Ano bang ginawa ko sa kanya? Hindi ako dapat ang magsabi nun, Joselito, baka magmukha pa akong masama. You must remember it yourself para masampal sa'yo ang katotohanan. You should remember how terrible you are, and how much pain you had causes. Are you having an affair with my wife? He was doing something with my wife, they are cheating behind my back. My heartbeat started to race out of anger, galit na ako. I don't think it's an affair, Joselito, pinagpapatuloy lang namin ang gawi. Pinagkatiwalaan kita,
How dare you stab me in the back and my wife? Ikaw ang hayop sa ating dalawa, Joselito. Sana masaya na kami ni Florencia ngayon kung di mo sinira ang buhay niya. Kung hindi mo siya ginahasa at binuntis. Hindi sana siya nagtitiis na makasama ka ngayon, ano ba ang sinasabi niya? Hindi ko siya maintindihan, para akong nanghina sa mga narinig ko galing sa kanya. Nanghina ako to the point that my knees got weak and I ran out of air in my lungs. Dapat galit na galit ako pero biglaan akong nanghina. Alam kong nagkamali ako sa kanya in the past pero nagawa ko ba ang mga sinabi niya? Ano, hindi ka makapaniwala, ginahasa mo si Florencia, Joselito, ginawa mo siyang labasan ng galit, ginamit mo siya para makapaghiganti ka kasi naniniwala ka na siya ang some-heir sa relasyon ng magulang mo, pero kahit na ganun tinanggap ka niya, Joselito, kaya kung ako sa'yo gawin mo na ang tama tungkol kay Florencia. Ginahasa ko si Florencia, oo. Hindi ka ba naniniwala? Vanidia mo pa ang panghahalay mo sa kanya at kinalat mo sa campus mo dati para masira siya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang naranasan niya noon? Napailing ako, hindi totoo ang sinasabi ni Wilfredo, sabi ni Florencia mahal daw namin ang isa't isa kaya nagkaroon ng margin. Kung may pagkakamali man ako ay alam kong di ako aabot sa ganoon, mahal ko si Florencia, nararamdaman kong mahal ko siya dati pa. I didn't do that, I love her. Hindi ko yun magagawa sa kanya kasi mahal ko siya, hindi din yan ang kinuwento niya sa akin. Dahil yun ang gusto ni Florencia na maalala mo Joselito, natatakot siya na baka kapag naalala mo ang lahat ay bigla kang magbago at bumalik ka ulit sa dati, sasaktan mo ulit sila ni Marjon at magagalit ka na naman, walang ibang gusto si Florencia kundi ang pamilya na buo at masaya, kaya mas ginusto niyang paniwalain na anghel ka, pero ang totoo, mas masahol ka pa sa demonyo. Alas 11 na ng gabi pero wala pa ring Joselito na dumadating sa bahay namin. Hindi tuloy makatulog si Marjon dahil sa paghihintay rito. Sinusubukan ko siyang kontakin pero pinapatayan lang niya ako ng cellphone, madalas na kaming nag-aaway dalawa. Kahit na ayoko naman na mag-away kami parang ang init ng ulo ko, pakiramdam ko nasasakal ako, pakiramdam ko tama lang ang ginagawa ko. Alam kong maling awayin ko siya dahil may mali ako. Pero may kung ano na nagsasabi sa loob ko na okay lang yun at tama lang, dahil si Wilfredo naman talaga ang mahal mo na kahit ilang taon na ang lumipas at maayos na kami ni Joselito. Siya pa rin ang nasa puso ko. Mommy, labas tayo ni Daddy bukas, play tayo. Baby, hindi pwede may lakad ang mommy bukas at saka may work din si Daddy. Lagi ka na lang may lakad, miss kain namin ni Daddy. Anak, alam ko pero babawi ako sa'yo ha? Soon, lagi kayo ulit nag-aaway of Daddy. Sana po uwag na po kayong mag-away kasi si Daddy naman ngayon yung laging sad. Normal lang sa mag-asawa ang nag-aaway anak. At least di ba hindi na ako sinasaktan ng daddy mo? Hindi ko pwedeng di kayo pansinin, Mommy, kasi mas malala kayo ngayon kesa dati. Mommy, I want to see our family happy again, no more shouting, no more lonely nights, no more fighting and busy excuses. Mommy, can you go back and be my mommy again? Sa mga nagdaang buwan ay parang ang laki ng pinagbago ng relasyon ko sa anak ko at ama nito. I was so drowned with Wilfredo, the illusion of being so in love with him and running away with him, that I almost forgot about my son. I almost forgot how he looked like when he was smiling and now he won't even dare to smile. Nakalimutan ko ang anak ko dahil sa pagiging makasarili ko, ang lungkot-lungkot na ng anak ko. Pakiramdam ko napapagkait ko sa kanya ang pagiging masaya, pakiramdam ko, hindi na ako umaakto bilang ina ng anak ko. Nang dahil sa aking anak, nang dahil sa mga ngiti niyang nawala ay sinimulan ko ng questionin ang sarili ko, and as my son fell asleep, I realized how wrong I am, sobrang mali ako, at imbes na tama ang mali ko ay gumawa ako ng paraan para maging mali ang tama, binalik ko ang kasalanan ni Joselito para lamang masabi na tama ako pero mali. Masyado akong natuwa na pwede ko na ulit mahalin si Wilfredo pero ang kapalit pala nito ay ang kaligayahan ng anak ko. My heart skipped a beat when the door banged loudly, napalingon ako. Baka si Joselito yun. Dumating ka na pa, di ko na natapos ang aking sinasabi nang yakapin niya ako ng mahigpit. Sobrang higpit, pakiramdam ko maiiyak ako, iba ang nararamdaman ko sa yakap niya. Inangat ko ang tingin ko at naamoy ko ang bakas ng alkohol sa kanyang hininga. Sobrang tapang nito maging sigarilyo, matagal nang di nag-iinom si Joselito ng ganito kalala. Bakit ka ba naglasing,
Florencia, hindi naman ako naging masamang asawa sa'yo, di ba? Sobrang lasing niya. At halatang di siya nagpahatid o, ano paman, he drove alone. Alam niyang pinagbabawal namin na magmaneho siya ng lasing dahil baka maaksidente siya. Joselito, lasing ka, bakit ka ba nag-inom? At saka nagmaneho ka ba pauwi? Paano na lang kung naaksidente ka ulit? Di ba mahal ko talaga kayo ni Marjun? Di ba di naman ako ganoon kasama? Di ba mahal na mahal kita noon kahit maaga kitang nabuntis? Sagutin mo ako, napatawad mo na ako, di ba? Mahal mo na rin ako, di ba? Halos hindi siya makahinga at sobrang fragile niya. Mahal mo na ako, di ba? Minahal mo na ako sa kabila noon, di ba? Ang sakit makita nito. Sobrang sakit. Nasaktan ko ang mag-ama ko sa pagiging makasarili ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko na alam. Wala akong nagawa kung di ang yakapin siya. Ngayon, naguguluhan siya, hindi ito ang gusto kong mangyari. Buong pamilya, masaya at malayo sa Miron ako. Ito ang gusto kong magkaroon kami ni Joselito. Huwag mo akong iwan, Florencia. Please, don't leave me because of it. I'm begging you. Hindi kita iiwan, sagot ko sa kanya. Pakiusap, huwag. Hindi ko kaya, Florencia, hindi ko kaya kasi mahal na mahal kita. Natutulog na si Joselito nang tumabi ako sa kanya ng gabing iyon pero kinakain ako ng konsensya ko. Paano ko nagawa yun? Paano ako naging makasarili? Hinanggad ko ang magandang pamilya para kay Marjun pero ako rin pala ang sisira ng hinanggad ko at kung magpapatuloy ito, mawawala na ako ng pag-asa para maayos ito. I need to stop this before it fully destroy my family. Alam kong may idea na si Joselito, marahil ay kinukutuban na siya dahil na rin sa mga tanong na binitawan niya. Pero di pa naman huli para baguhin ko ang lahat, di ba? Kailangan ko nang bumitaw. At sigurado ako na maiintindihan ako ni Wilfredo, para sa anak ko, sa totoo kong asawa sa mata ng Diyos at ng batas, para sa pamilya ko titigilan ko na ang kalokohan na sinimulan ko. Aayusin ko ang pamilya ko bago ko pa masira. Dahan-dahan akong tumabi kay Joselito and hugged him tight. Patawarin mo ako kung makasarili ako pero itatama ko na tong kalokohan ko. Magsisimula ulit tayo, Joselito. Kinabukasan, pagkagising ko, wala na si Joselito sa kwarto, walang maingay, tahimik, bumaba ako ng kwarto at nakita ko ang anak ko na kumakain ng breakfast niya. Friday ngayon kaya maaari ko siyang maihatid sa school niya. Unti-unti na akong babawi sa aking anak at asawa. Siguro maganda din kung madalhan ko ng baon mamaya si Joselito. Tapos ka na? Ihahatid ka ni mommy sa school ha? No, thanks, Lolo can bring me to school. Baby, galit ka ba kay mommy ha? Hindi ako galit sa'yo. Disappointed ako. Sumisigaw si dad kagabi, parang nasaktan. Anong ginawa mo? Huwag mo nang isipin yun. My family is not okay at all. Sa tingin mo mami di ko nahahalata yun. Don't worry, aayusin na ni mami lahat. Magiging okay din ang lahat, today. Magiging okay na rin kami ng dad mo, I promise. Ever since Joselito lost his memories, Papa and Mama let us became independent because Joselito developed his sense of maturity. Ano bang nagiging problema niyo ni Joselito ha? He never acted like that in the past years. I'm sorry Mama, hindi ko sinasadyang maging makasarili. Hindi ko alam na masasaktan ko si Joselito at Marjun. Ayokong makialam sa gulo niyo, pero alam mo naman ang effort ni Joselito para maayos ang relasyon niyo dati, di ba? How he tried hard para mawala ang phobia ni Marjun sa kanya, ganun din ang promise mo dahil sa mga nagawang pananakit niya. Kahit hindi naalala ng anak ko kung ano siya dati, he tried his best to be the best that he can be. He apologized even though he doesn't remember what was wrong. Sana naman huwag mong saktan ang anak ko. Sana Florencia hindi mo niloloko ang anak ko. Natahimik ako dahil doon, niloloko ko siya at iyon ang totoo. Opo, Mama, aayusin ko po ito, pangako po. Babalik kami sa dati, hindi ko hahayaan na masira ang pamilya namin. I decided to leave ng tanghali para makipagkita kay Wilfredo at itigil na ang kalokohan na to. Ayokong masira ang pamilya na pinangarap ko. Pagdating ko sa Italianese ay nakita ko siya na naghihintay na sa akin. Huminga ako ng malalim as he greeted me with his warm smile. Sinubukan niyang humalik pero umilag ako. Mag-usap tayo. I ordered food for us. Hindi ako magtatagal, Wilfredo. Gusto ko mag-usap tayo hang seryoso. Bakit?
Wala naman, I just want to talk about something. What is it? Gusto ka na bang hiwalayan ng asawa mo? Wilfredo, di ako hihiwalayan ni Joselito at hindi ko rin siya hihiwalayan. Florencia, ilang buwan na akong naghihintay. Akala ko ba itutuloy natin yung masaya nating buhay mag-asawa noon sa Pampanga? We will make it right? Yun ang sabi mo sa akin, bakit ngayon biglang wala nang hiwalayan? By what? Making another mistake, yung ginagawa kitang kabit ko at nasasaktan ko ang anak at asawa ko. Is that the way how to make things right? It's not a mistake. If he didn't rape you back then, I wouldn't lose you. If you didn't leave me because you were afraid, things like this wouldn't happen, Wilfredo. Florencia, kailangan pa bang maalala ni Joselito ang nakaraan niya para lang iwanan mo siya? Because if that's the matter, I would smack him in the head. Joselito doesn't have to remember our past. Wilfredo, kung maalala niya yun baka masira yung pamilya na pinangarap ko para kay Marjun. Masisira yung masaya naming pamilya. Pinangarap, dati yun, nang arap ako kasama ka pero nawala yun nang iwanan mo ako sa ere. Joselito was able to give me what I dream of, a family, at ngayon unti-unti kong sinisira yun kasi nagpadala ako sa nararamdaman ko na alam ko namang mali at hindi na tama. So what do you want to tell me? Gusto mo na akong hiwalayan? I need to end this affair, para maging masaya na ulit ang anak ko, ako at si Wilfredo. I want us to be happy again, hindi ito ang ginusto ko. Dahan-dahan akong tumango sa kanya, oo, itigil na natin please, ayoko na, sa simula pa lang dapat di na ito nangyari, naging mahina ako at ngayon, tama na. Hindi mo inisip na makipaghiwalay sa akin, Wilfredo, ayoko nang maging makasarili, maling-mali ito. I'm sorry pero tapusin na natin Florencia, sigaw ni Joselito pero di na ako lumingon. Tears are flowing in my eyes, masakit pero ito ang tama, it will be easy for me to forget about him, mas kakayanin ko ang consequence na wala siya sa buhay ko kesa ang mag-ama ko ang mawala sa akin. Mahal ko si Wilfredo, I still love him but Joselito, he was more important to me, hindi, mas mahal ko si Joselito, at nagpadala ako sa nakaraan. Isang nakaraan na dapat binaon ko na sa limot. Florencia, please don't, tama na, di siya tumigil, sa halip lumuhad siya sa harap ko, nagmamakaawa at nagkukuskus ng mga kamay na parang humihingi ng tawad. Florencoa, di ko kakayanin please, huwag mo akong iwan, Wilfredo, kaya mo kasi yun ang tama, mali kasi sobrang mali, nasasaktan ko na ang pamilya ko, ayokong maging katulad ni mama at papa. Pero sarili mo naman ang sinasaktan mo, Wilfredo, hindi, I am saving myself, please itigil na natin ayoko na. And now you are acting like me, akala ko ba Florencia duwag ako, bakit ikaw naman ang naduduwag ngayon? Wilfredo, noong iniwan mo ako, pwede mo pa akong ipaglaban noon, pwede mo pang itama lahat pero di mo ginawa kaya duwag ka, ako? Tinatama ko bago ko tuluyang masaktan ang pamilya ko. Ang pagtama sa isang kamalian ay hindi kaduwagan, dahil mas magiging duwag ako kung sasaktan ko sila, dahil sa makasarili ako at sinasaktan ko rin ang sarili ko dahil sayo. I'm sorry, Wilfredo. Sir, sarado pa po kami, I went back to drink again. Gusto kong ibaon sa limot lahat ng nalaman ko, ang mga bagay na pumapasok sa utak ko. It's already 7 p.m., dapat bukas pa kayo, ang aga nyo na namang magsara. Sir, hilo ka pa ba? Alas 9 pa lang ng umaga, pinagbigyan na kitang matulog dito, huwag ka nang mag-extend, oy. Maybe I am, I was awake the whole night, I thought that time flew fast, sorry. I decided to leave, my thoughts are full in my head, I don't want to let Florencia go, pero alam ko yun ang tama kong gawin, I've hurt her so much and took a lot from her, hindi ko alam kung paano pa niya ako napatawad sa mga nagawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng sakit ng pangluloko niya sa akin ay di ko magawang magalit sa kanya. Sa halip ay natatakot ako na iwanan niya ako. Paano kung sabihin niya na kahit kailan di siya naging masaya sa piling ko? Paano kung ang bawat gabi na inakala kong nagla-love making kami? Paalaala ng panggagahasa ko sa kanya? Paano kung pinipilit niyang ngumiti? Paano kung tama si Wilfredo, na hadlang pa rin ako sa kaligayahan niya hanggang ngayon? All this time, I have no idea that I let my greatest enemy back in our lives, si Wilfredo ang mahal niya. Ano na lang ba ang halaga ko sa kanya?
I was her horrible past. Dahil sa tuwing naalala ko ang lahat ng ginawa ko sa kanya para akong mamamatay. Hindi ko akalaing sinaktan ko ang babaeng mahal ko ng ganoon lang, na magagawa ko siyang puwersahin para maging akin lang. I thought we had a perfect love story. I thought we are already on our happy ending. Sir, sa harap nyo, and I felt someone pushed me. I felt the ground and opened my eyes. I saw a girl over me, yung bartender doon sa resto bar. She was over me at nag-aalala ang kanyang mukha. Ano ang nangyari, sir? Okay ka lang po ba? Dahan-dahan akong tumango and the car honked its horn. Huwag niyo akong idamay sa pagkakamatay niyo. Mukha ba kaming magpapakamatay? Ikaw tong barumbado. Sir, okay lang po ba kayo? Yes, thanks. Sorry kung napaaway ka. Pasensya na talaga. Okay lang sir. Lutang ka kasi mabuti sinundan kita ng tingin. Sigurado po ba kayong okay lang kayo? Oo, okay lang ako. Ikaw, may naging sugat ka ba? I can bring you to the hospital para di ka magkaroon ng maraming injuries. Aces, sa ating dalawa ikaw ang dapat magpa-ospital. Try mo sa psychiatrist na kasi mukha kang baliw. Gusto ko man pero ayoko. Hirap na nga ako tanggapin yung katotohanan tapos sasabihin pa niyang baliw ako. Mababaliw ako noon. Ang bigat siguro niyang problema mo tapos nabingi ka na. Bakit naman ako mabibingi? Kasi mas malakas na yung sigaw ng isip mo. It's very heavy, and I don't know what to do. Sinaktan ko siya. I thought she was happy pero hindi pala. Ang sakit kasi nagawa niya akong lokohin. At masakit kasi kasalanan ko kung bakit niya nagawa yon. Aba mahirap nga yan. Yeah. I need it right now. But still, salamat sa pagligtas mo sa akin. Can I ask your name so that I can formally thank you? Jasmine Aguado. Ikaw, Joselito Caster.